From sight for over 2 millennia, ancient steps have been unveiled at the renowned ancient pool of Siloam in Jerusalem, a site of profound significance in both the New and Old Testaments. Sa halos 2,000 taon, ang Pool of Siloam, na isang sinaunang imbakan ng tubig na nakabaon sa ilalim ng lupa at panahon, ay naging paksa ng mga sermon, aklat ng kasaysayan, at mga kwento ng mga manlalakbay. Ito'y isang lugar kung saan nagtatagpo ang propesiya, himala, at kasaysayan. Isang lugar kung saan, minsan hinipon ni Jesus, ang mga mata ng isang lalaki, at sinabi sa kanya na maghugas upang gumaling. At ang lalaking bulag, ay bumalik na nakakakita na. Ngunit ngayon, sa gitna ng Jerusalem, isang bagay na matagal nang nakabaon sa alikabok at bato, ang nahukay ng mga arkeologo sa ilalim ng pamahalaan ng Israel. At ang kanilang natuklasan, ay hindi lamang nagpapatunay sa Biblia. Ito ay yumanig mismo sa pananampalatayang Kristiyano. Dahil kung totoo ang mga detalyeng nakapaligid sa pagtuklas na ito, ang Pool of Siloam ay higit pa sa isang makasaysayang lugar. Ito ay isang buhay na patunay ng mga kaganapang biblikal, ng mga himala, at ng mga propesiya. Ngayon, tuklasin natin ang nakatagong kasaysayan ng Pool of Siloam. Bago pa ang panahon ni Kristo, ang Pool of Siloam ay isa ng bantayog ng pananampalataya. Binanggit mismo ng propetang Isayas ang mahihinang agos ng tubig nito, habang sinasaway ang Israel, sa pagnanais nila ng malalakas na ilog ng Assyria, sa halip na magtiwala sa tahimik na probisyon ng Diyos sa pamamagitan ng Siloam. Si Haring Hezekias, ang nagpaukit ng kanyang bantog na lagusan sa matitibay na bato, bilang paghahanda sa pagsalakay ng mga Asiryo. Ang lagusang ito ang naghatid ng tubig mula sa bukal ng Gihon, diretso patungo sa Pool of Siloam. Ang pool ay hindi lamang pinagmumulan ng tubig, kundi isang sagisag ng katapatan ng Diyos sa mga panahon ng pagsubok. Nang muling itayo ni Nehemias ang Jerusalem matapos ang pagkakatapon, binanggit niya si Shalom, anak ni Col-Hose, isang makadiyos na lalaki na nag-ayos ng pader ng Siloam, malapit sa hardin ng hari. Mula kay Isayas hanggang kay Hezekias, at hanggang kay Nehemias, ang Siloam ay nanindigan, bilang saksi sa paglipas ng mga siglo, na ang Diyos ay nagbibigay ng buhay na tubig para sa kanyang bayan. Ngunit sa panahon ni Jesus, doon naabot ng pool na ito ang pinakadi malilimutang sandali. Sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan, na habang naglalakad si Jesus sa Jerusalem, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Ang lalaking ito ay hindi kailanman nakakita ng liwanag ng araw, hindi nakita ang mukha ng kanyang mga magulang, hindi nasilayan ang templo na kumikislap sa araw. Mababasa natin ito sa Juan Kapitulo 9 versikulo 6 hanggang 7 na ganito. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon, at pagbalik niya ay nakakakita na. Dahil sa kanyang pagsunod, tinahak ng lalaki ang daan patungo sa pool. Naghugas siya, at nang iangat niya ang kanyang ulo mula sa tubig, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, simil ay ang liwanag sa kanyang mga mata. Ang langit, ang mga bato, ang mga puno, ang templo, lahat ay nagningning sa harap niya sa kulay at linaw. Siya'y bumalik na nakakakita na. Yumanig ang Jerusalem dahil sa himalang ito. Ang ilan ay nagalak, ang ilan ay nagduda, ang iba na may nagalit. Ngunit sa loob ng maraming siglo pagkatapos nito, itinuring ng mga nag-aalinlangan na ito, ay walang iba kundi isang aral lamang, isang parabula na isinulat bilang kwento. Ayon sa kanila, si Juan lamang ang umimbento ng pool, at hindi ito tunay na kasaysayan. Ngunit ang mga bato ay naghihintay. Noong tag-init ng 2004, habang naghuhukay ang mga manggagawa sa lungsod ni David, upang ayusin ang isang linya ng imburnal, bigla nilang nasagi ang isang bato. Nang lumitaw ang alikabok, unti-unting nakita ang anyo ng dalawang sinaunang hagdang bato. Agad na ipinatigil ang trabaho. Dumating ang mga arkeologo sa lugar. At nang makita ng isa sa kanila ang mga hagdan, agad niyang nalaman kung ano ang kanilang natuklasan. Ito ay ang Pool of Siloam. Ang nagsimula bilang dalawang baitang, ay unti-unting nagbukas tungo sa isang nakabibighaning tanawin.
Isang napakalaking pool, itinayo sa hugis na trapezoid, na ang mga gilid ay umaabot ng hanggang 225 talampakan ang haba. 3 hanay ng 5 baitang, ang nakapaligid sa paligid nito, upang makababaw ang mga sumasamba sa iba't ibang antas ng tubig. Mas malaki pa ito kaysa sa kalahati ng isang football field. Isang napakalaking imbakan ng tubig, na kayang maglaman ng libo-libo. Hindi ito ang maliit na pool na dinarayo ng mga peregrino sa mga sumunod na siglo. Ito ang pool sa panahon ni Jesus. Ang pool kung saan naghugas ang lalaking bulag, at bumalik na nakakakita. Ang mga baryang nakabaon sa plaster ang nagpatunay nito. Mga baryang Hudyo at Romano, mula sa unang siglo ang nagbigay ng hindi mapasusubali ang ebidensya na ang pool na ito ang ginagamit noong mismong kapanahunan ni Kristo. Hindi na maaaring ituring ng mga nag-aalinlangan na ito ay alamat lamang. Ang Pool of Siloam ay totoo, eksaktong tulad ng inilarawan ni Juan. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagtuklas. Habang nagpapatuloy ang paghuhukay, natagpuan ng mga arkeologo ang isang mas kamanghamanghang bagay. Isang malapad na daang bato, na tuwirang nag-uugnay mula sa Pool of Siloam patungo sa Temple Mount. Ito ang Pilgrim Road. Sa loob ng maraming siglo, ang mga Hudyong sumasamba, ay naliligo muna sa tubig ng Siloam, upang linisin ang kanilang sarili, bago nila tahakin ang mismong daang ito, umaawit ng mga awit ng pag-akyat habang umaakyat sa banal na templo ng Diyos. Mismong si Jesus ay naglakad sa daang ito, kasama ang kanyang mga alagad, nagtuturo habang sila'y umaakyat. Bawat bato ay may bakas ng walang bilang na mga paa, at may alingaw pa ng mga tinig na umaawit ng mga awit ng pag-akyat. Para sa mga nag-aalinlangan, ito ay isang nakabibiglang pahayag. Kung ang pool ay totoo, kung ang daan ay totoo, kung gayon ang kwento ay nakaugat sa katotohanan. Hindi na maaaring iwaksi ang ebanghelyo ni Juan bilang isang alegorya lamang. Pinatunayan ng kasaysayan ang kasulatan. Sa loob ng maraming taon, sinabi ng mga kritiko na ang ebanghelyo ni Juan ay hindi mapagkakatiwalaan. Anila'y isinulat ito ng huli na, masyadong espiritual, masyadong simboliko para paniwalaan. Iginiit nila na hindi ito nakatuon sa tunay na mga lugar o totoong mga pangyayari. Ngunit pinatahimik ng pagtuklas sa Pool of Siloam ang mga pahayag na iyon. Totoo ang pool, totoo ang daan. At kung naging wasto si Juan tungkol dito, ano pa kaya ang iba na kanyang isinulat na totoo rin? Naroon ang krus, kung saan namatay si Jesus, ang libingan kung saan siya muling nabuhay. Ang mga batong ito ay halos walang puwang para sa pagtanggi. Hindi kayang patunayan ng arkeolohiya ang pananampalataya, ngunit tinatanggal nito ang isa-isang dahilan ng kawalan ng paniniwala, at iyon ang dahilan kung bakit natatakot ang mga atheist, sa pagtuklas na ito. Tinatanggal nito ang isa pang argumento, laban sa pagiging mapagkakatiwalaan ng Biblia. Pinipilit nitong tanggapin ang hindi komportableng katotohanan na ang mga ebanghelyo, ay hindi katang-isip lamang, kundi talan ng tunay na kasaysayan. Hindi tayo naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos, dahil lang pinatunayan ito ng arkeolohiya. Naniniwala tayo dahil, gaya ng isinulat ng Apostol Pablo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Ang banal na Espiritu mismo ang nagpapatutuo sa ating mga puso na ang Biblia ay buhay na salita ng Diyos. Ngunit ang mga tuklas gaya ng Pool of Siloam, ay nagpapaalala sa atin na ang ating pananampalataya ay hindi bulag. Pinapalakas tayo nito, pinatatag tayo, at ipinapakita na ang paniniwala sa Diyos ng Biblia ay hindi lamang makatwiran, kundi matibay na nakaugat sa kasaysayan. Hindi kailangan ng Diyos ang mga bato, upang patunayan ang kanyang sarili, ngunit ang mga bato ay patuloy na sumisigaw. Ang Pool of Siloam ay halos 2,000 taon na nakatago, natabunan ng guho, nalimutan ng panahon, itinakwil ng mga nagdududa. Ngunit ngayon, muli itong nahayag, nagpapatuto sa bawat bato na tama ang Biblia. Ang pagpapagaling sa bulag, ay hindi alamat kundi himala. At ang Jesus na nagbigay ng paningin noong araw na iyon, ay siya ring Jesus na nagbibigay buhay sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Sa unang Juan Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 2 mababasa natin ang ganito.
Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na, ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatutuhanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. Ang Pool of Siloam ay totoo. Totoo ang daan. Tama ang Biblia. Ang tanging tanong na natitira ay kung bubuksan ba natin ang ating mga mata. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit, ang pagtuklas na ito ay hindi lamang namamangha sa mga mananampalataya, ito rin ang kinatatakutan ng mga atheists.